Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Umiling si Yura at ang iba pa at tumawa pati na rin ang pag-usad ng eksena. Pasimple lang si Gerald. Upang isipin na siya ay kumikilos ng napakalakas, ilang segundo lamang ang nakakalipas ng malinaw na alam ng lahat dito ang tungkol sa kanyang background. Matapos mailipat ang mga paaralan noon, hindi pa tayo nakikipag-ugnay sa maraming taon, Marilyn. Hindi ko talaga inasahan na malalaman mo ang aking mga pinsan, sagot ni Gerald. Alinmang paraan, hindi na kailangan upang magsalita tayo ng walang point. Halos ipagawa mo itong parang gusto kong makipag-ugnay sa iyo. Humanap ka na lang ng upuan para umupo na, sagot ni Marilyn, isang pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang tinig. Narinig iyon, ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa habang papunta siya sa isang upuan. Sa pagkakaupo pa lamang niya, gayunpaman, may ibang boses na biglang tumawag sa kanya. Gerald. Pagtingala, nakuha ni Gerald ang pagkabigla sa kanyang buhay. Gia? Ano ang ginagawa mo dito? DM na ito. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga siya sa maraming pamilyar na mukha saan man siya magpunta. Mula pa nang maganap ang insidente na iyon, hindi na nakipag-ugnay si Gerald kay Gia. Gayunpaman, ang higit na nakakahiya ay ang katotohanan na si Gia ay madalas pa ring magpadala ng mga mensahe sa kanya kahit na hindi siya kailanman tumugon sa alinman sa mga ito. Kung sa bagay, ipinalagay niya na hindi na niya ito makikipagkita pa. Sa kasamaang palad, kapag umulan, bumuhos ito. Ikaw talaga. Bakit hindi ka pa tumugon sa alinman sa aking mga mensahe? Sabi ni Gia na mula ang mga mata. Habang alam na alam niya na nangako siyang iiwan siyang mag-isa pagkatapos ng peking pangyayaring iyon sa kasal, hindi niya lang makakalimutan ang tungkol sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano niya paalalahanan ang kanyang sarili na imposible para sa kanilang dalawa na magkasama, tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata, magkakaroon ng eksena sa bawat eksena sa kanyang isipan. Ang mga tagpo tulad ng oras kung kailan tinapang ni Gerald ang ulan upang dalhin siya sa infirmary ng oras na iyon nang masprain ang bukong-bukong niya. Nang palagi siyang nailigtas ni Gerald tuwing nahanap niya ang kanyang sarili sa gulo. Sa puntong ito, natapos na ni Gia na inukit ni Gerald ang kanyang sarili ng napakalalim sa kanyang puso para makalimutan niya siya. Ito ang dahilan kung bakit habang masaya siyang makita siya, sabay-sabay siyang napuno ng kalungkutan. Paumanhin, Gia, sagot ni Gerald habang binababa ang ulo ng bahagya sa hiya. Kung sa bagay, anuman ang nangyari sa nakaraan, pinabayaan pa rin siya ni Gerald. Gayunpaman, walang mas mahusay na paraan upang harapin ang sitwasyon. Samantala, ang iba pa ay nakatingin sa eksena na naglalahad sa harap nila na tuliro. Lalo na ito para kina Marilyn at Yura. Kung sa bagay, kahit isang tanga ay masasabi na ang relasyon ni Gerald at Gia ay hindi ganoon kadali. Halata na sapat ito mula sa tingin sa mga mata ni Gia. Ang pagkakaalam nito ay nagselos kay Yura. Pagkatapos ng lahat, siya ang nais na mapagtagumpayan ang Diyosa na ito. Ano ang nangyayari, Gia? Pareho ba kayong magkakilala? Tanong ni Marilyn. Nanatiling tahimik si Gia at simpleng pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay saglit niyang sinamaan ng tingin si Gerald bago ang galit na umupo ulit. Pagkakita nito, umupo na rin si Gerald. Hoy, ngayon, dahil lahat ng tao magkakilala, hindi na kailangang mahiya. Halika na, Gerald. Bakit wala kang usok, sabi ni Yura na may malamig na ngiti sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Matapos ipanukala iyon, inabot niya ang isang sigarilyo kay Gerald. Pinahalagahan ko ito, ngunit bakit hindi namin naninigarilyo ang isa sa aking mga sigarilyo, sabi ni Gerald habang kumukuha ng isang kahon ng sigarilyo at inilagay sa mesa. Habang si Gerald ay hindi personal na naninigarilyo, nais niyang magdala ng isang kahon ng mga sigarilyo sa tuwing dumalo siya sa anumang mga pagtitipon. King Xon. Natigilan ang lahat nang makita ang kahon ng sigarilyo. Banal na fske. Sinisigarilyo mo ang tatak na ito ng sigarilyo, malakas na tinanong ng isa sa mga pinsan, ang kanyang mga mata ay gulat na gulat. Hoy, anong mga uri ng sigarilyo ang mga iyon? Hindi pa ako nakakakita ng ganoong pakaging dati. Nagtataka na tanong ng isa pang pinsan. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi mo pa nakita ito dati. Iyon ang mga sigarilyo sa negosyo na ang mayaman lamang ng mayayaman na naninirahan sa ibang bansa ang kayang manigarilyo. Ang mga sigarilyong ito ay talagang nagpapalusog sa baga sa halip na mapinsala ang mga ito.
Ano pa, ito ay isang bagong produkto na nabuo lamang sa taong ito at hindi pa ito nabibili. Magagamit lamang ito para sa eksklusibong paggamit hanggang ngayon. Gulat na paliwanag ng batang lalaki habang nakahawak sa kahon ng sigarilyo na may nanginginig na mga kamay. Pinapaso mo ang mga ganitong uri ng sigarilyo, Gerald. Nararamdaman ng bawat isa na natanggap lamang nila ang mga mental na sampal sa kanilang mga mukha. Lalo na ito para kay Yura. Upang isipin na partikular na nagdala siya ng mga sigarilyo na tinanong niya sa kaibigan na bilhin para sa kanya ang lahat mula sa bansa. Ang mga mayroon siya ay talagang mahalaga at mahal. Siya ay matapat na naghihintay na ipasa ang mga ito sa paligid upang ang karamihan ng tao ay purihin at humanga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang binata ay lumabas, ang unang bagay na pinapansin ng mga tao ay ang kanyang kasuotan. Susunod, makikita nila kung anong uri ng relo ang suot niya. Panghuli ngunit hindi pa huli, kung siya ay isang naninigarilyo, tiyak na gugustuhin nilang makilala kung anong tatak ng mga sigarilyo ang kanyang pinausukan. Ang lahat ng ito ay nagtulungan upang maitaguyod ang mga marka ng isang lalaki. Sa pagkabigo ni Yura, siya ang natapos na makatanggap ng sampal sa isipan ng mailabas ni Gerald ang sarili niyang kahon ng sigarilyo. Hindi ako karaniwang naninigarilyo. Dinakip ko na lang ito habang papunta na ako ngayon. Paliwanag ni Gerald. Hindi niya talaga inaasahan ang isang simpleng kahon ng sigarilyo pang maging sanhi ng ganoong pang-amoy. Pinadama nito sa kanya ang kawalan ng lakas. Ha? Saka malamang peke. Kung ang mga sigarilyo ay tunay na mahusay tulad ng iyong inilarawan, paano maaring nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanila? Sagot ni Marilyn na hindi pa rin makapaniwala. Malamang. 100% ang peke. Hindi man siguro na malaya ni Gerald na naloko siya. Kung nais mo talagang umalis sa bahay na may isang kahon ng sigarilyo sa kamay, maaari ka lang bumili ng isang kahon ng mga sigarilyong Marlboro. Ang gasto sa ilang mga maliit na dolyar na hindi hihigit. Dala ang mga peking sigarilyong Xoon sa paligid. Ano ang isang biro, ninisyan ang bata mula kanina habang itinapon ang kahon ng sigarilyo sa tagiliran. Nararamdaman ang pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Gia, sinabi ni Yura kaagad, Gerald, Gerald, Gerald. Hindi tulad ng nais kong badmouth ka o ano paman, ngunit dapat mong mapagtanto sa ngayon na alam nating lahat ang mga in and outs ng iyong background tulad ng likod ng aming mga kamay. Talagang hindi mo kailangan na subukang magpakitang gilas sa harap namin. Ano man, nakagraduar ka na, tama ba? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Ang kanyang tono ay nagbigay ng ilusyon sa kanya ng pagiging isang may kaalaman na tao, at sa wakas natapos ang kanyang katanungan, tumingin siya kay Gia na nakaupo sa tabi niya mismo. Hindi sagot ni Gerald habang umiling. Ano pa ang hinihintay mo? Sa paglipas ng unibersidad, dapat mong makuha ang anumang pagkakataon na maaari kang magtrabaho. Panahon na upang ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga walang kabuluhang bagay at magsimulang maging mas makatotohanan. Kahit na maaari ka pa ring mahirap ngayon, basta sapat kang masigasig, magkakaroon ng posibilidad na sa paglaon ay yumaman ka sa hinaharap. Mas pagtuunan mo ng pansin yon sa halip na magpakitang gilas. Pasigaw na sabi ni Yura habang ngumiti ng pilit. Nakakagulat. Narinig mo ba ang sinabi ni Yura, Gerald? Makatuwiran ang kanyang mga salita kaya dapat mong tiyakin na isinasapuso mo ang kanyang payo, dagdag ni Marilyn habang sinundot ang daliri ng likod ng ulo ni Gerald. Kung hindi dahil sa kanyang misyon, bibigyan na ni Gerald si Marilyn ng ilang mahigpit na sampal sa mukha niya ngayon. Habang nasa akin ito, dapat mong maunawaan na ang pamilya Yaleman ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Maging medyo mas praktikal at mapagtanto na ang ilang mga bagay ay hindi mangyayari. Sinabi ni Yura na simpleng ipinapalagay na bumalik si Gerald dahil gusto niya ng bahagi ng mga assets ng pamilya. Nais ni Yura na makita ni Gia kung gaanong kahalagahan ang mayroon si Gerald sa harap ng isang malakas na tulad niya, kaya't sa publiko siya ngayon nangangaral. Tatapakan niya ang buong kaakuhan ni Gerald kung ito ang huli niyang ginawa. Sa sandaling iyon, isang banyagang batang babae na may ginintuang, kulot na buhok ang pumasok sa silid. Sa kanyang mga kamay, ay isang bote ng napakamahal na mukhang pulang alak. Palagi mo akong sinusuportahan, Gialeman. Kaya't ang bote ng pulang alak na ito ay nasa bahay. Inanunsyo ang batang babae sa sirang dialekto ng Weston. Ang bait mo, Miss Delilah. Salamat, nakangiting sagot ni Yura nang tumayo ito. Mainit di, man. Paano hindi ka panipaniwala? Binibigyan ka ng respeto ng mga tao saan ka man magpunta, Yura.
Tuwang-tuwa na sabi ni Marilyn bago inalog ang braso ni Gia. Alam mo bang ang bar na ito na aming kinaroroonan ay ang pinakamarangyang uri nito sa Yanken, Gia? Si Miss Delilah doon ay ang may-ari ng mismong bar na ito. Dapat mong malaman na maraming mga dayuhan at makapangyarihang mga figura ang madalas sa lugar na ito. Ngunit narito siya, binibigyan si Yura ng isang bote ng pulang alak sa bahay. Narinig ang mga salita ni Marilyn, ang iba pang mga batang babae na naroroon ay nakadama ng pantay na karangalan at kasiyahan. Ang ilan sa kanila ay nagsabi pa, ha? Pero syempre, dahil sa reputasyon ng pamilya Yaleman at pati na rin ang katotohanan na si Yura mismo ay napakalakas. Masasabi ng mga batang babae kung gaano interesado si Yura kay Gia, kaya't pinupuri nila siya ngayon sa pag-asang mahuhulog siya sa kanya. Hindi pa ako nakakakita ng sinumang naninigarilyo ng tatak na ito ng sigarilyo sa Weston dati. Sinabi ni Delilah habang ang kanyang tingin ay nahulog sa kahon ng mga sigarilyo na itinapon sa gilid. Tila naakit siya ng husto sa mga sigarilyo. O Diyos, nakakahiya talaga. Dapat ay sinabi ko na sa bansang iyon ng isang pinsan na ilayo sila. Ang asawa ni Miss Delilah ay isang napakalakas na tao sa bansa. Anong impresyon ang may iwan namin sa kanya kapag nalaman niya na naninigarilyo tayo ng mga peking sigarilyo? Bulong ng ilan sa mga lalaki sa kanilang sarili. Hindi lamang ang mga lalaki ang nakapagbigay ng mga hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha, kundi pati na rin ang mga batang babae. Paumanhin, ngunit maaari ba akong magkaroon ng isa sa iyong mga sigarilyo? Hindi ko pa natitikman ang tatak ng mga sigarilyo na halos kalahati ng isang taon ngayon pagkatapos na makarating sa Weston. Tanong ni Delilah habang nakangiti. Ha? Kalahating taon? Nangangahulugan ba ito na kabilang siya sa mga unang sumubok nang magsimula ito sa paunang paggawa? Tapos na. Tapos na ang lahat. Napapahiya ako kapag nalaman niya. Teka sandali, Miss Delilah. Sigaw ng isa sa mga batang babae habang nakatayo sa gitna ng iba pang mga nagbubulong pinsan. Sa halip na maghintay para malaman ni Delilah ng mag-isa, naramdaman ng dalaga na mas makakabuti kung sasabihin lang niya sa kanya muna ang totoo. Oh, tanong ni Delilah habang nakabaling ang tingin sa kanya gamit ang dati nitong matamis na ngiti. Tiyong mga sigarilyo. Hindi mo sila maaaring mausok. Nalaman lang namin hindi pa matagal na ang nakakaraan na ang mga ito ay peke. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, lahat ay lumingon upang tumingin kay Gerald na naiinis. Ano ang isang walang kabuluhan? Pekeng? Hahaha. Miss, gusto ko lang umusok ng sigarilyo, hindi mo ito dapat maging atubili hanggang sa punto ng pagsisinungaling sa akin. Bukod, dahil makakaya mo ring bilhin ang tatak na ito, kailangan bang maging napakasama sa isang solong sigarilyo? Sagot ni Delilah habang kumukuha ng sigarilyo sa kahon at maingat itong pinagmamasdan. Susunod, sininghot niya ito, at maya-maya pa, bumungad sa kanya ang isang malaswang ngiti. Bakit ako magsisinungaling sa iyo, Miss Delilah? Ito ay talagang peke, ipinaliwanag ang parehong batang babae mula sa dati. Sa totoo lang, ang dati kong asawa ay pinuno ng departamento ng pananaliksik at pag-unlad sa pabrika na gumagawa ng tukoy na tatak na ito. Bagaman alam ko na mayroon ang mga panggagaya sa merkado, naniniwala ako na may kakayahan pa akong makilala sa pagitan ng isang huwad at ang totoong dial. At masasabi kong tiyak na ito ay isang tunay na produkto. Nakangiting idineklara ni Delilah. Tunay. Totoo sila. Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, mula sa sinabi niya, tiyak na masasabi ni Delilah sa pagitan ng totoong isa at isang huwad. Ano pa, wala siyang dahilan para magsinungaling din sa kanila. Ngunit, paano lamang posibleng kayang-kayang bumili ni Gerald ng tunay na mga sigarilyong Xon? Saan mo binili ang mga sigarilyong ito, Gerald? Tanong ng bata mula kanina. Magiging prangka ako at sasabihin na hindi ko sila binili. Nakahiga sila sa bahay ko kaya simpleng kinuha ko sila. Sagot ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Ha? Batay sa background ng iyong pamilya, halos parang inaangkin mo na talagang makakabili sila sa kanila. Agad naputol ni Marilyn sa isang tono na iminungkahi na personal lang siyang ininsulto ni Gerald. Maaari ba akong manigarilyo ng isa sa iyong mga sigarilyo, Ginoo? Tanong ni Delilah habang nakatingin kay Gerald, ang ngiti pa rin ito sa muka. Sir? Bakit mo siya tinutukoy bilang Ginoo, Miss Delilah? Hindi namin alam kung saan siya nagmula ng mga sigarilyo. Dapat mong malaman na ang kanyang pamilya ay mahirap kaya hindi nila kayang kumain ng disenteng pagkain minsan.
Ininsulto si Yura sa sandaling nakita niya si Delilah na ginagalang si Gerald ng galang. Siya? Mahina. Dapat ay nagbibiro ka, Gialeman. Hindi pinapansin ang mga sigarilyo, dapat mong malaman na walang ordinaryong tao ang maaring ihambing sa gino na ito. Pagkatapos ng lahat, nagsusuot siya ng klasiko, Pranses, pinasadyang damit. Sabi ni Delilah habang nakaupo siya sa tabi mismo ni Gerald. Tama ba ang nangyari sa akin, Ginoo? French. Ano na nga ba ang nangyayari? Ang lahat ay lubos na natigilan. Nang makita na ang isang nangungunang sosyal sa Yanken ay gawin ng galang kay Gerald, si Bea ay labis na natuwa. Ano man talagang isang karangalan na makilala kita ngayon, Gerald. Ako mismo ang magdadala ng lahat ng mga gasto sa anumang inorder mo dito ngayong gabi. Sabi ni Delilah habang magalang na iniabot ang kanyang kamay kay Gerald. Sa kanyang mga mata, ang halaga ng pagiging kaibigan ng isang napakalakas na figura tulad ng Gerald ay tiyak na mas malaki kaysa sa gastos ng isang bill ng isang gabi. Bilang tugon, inabot din ni Gerald at kinamayan si Delilah bago sinabi, ang sarap, Miss Delilah. Matapos tuluyang umalis si Delilah, ang silid ay sinalubong ng isang halos mapilit na katahimikan. Partikular si Yura, parang natanggap lang niya ang pinakanapakalaking sampal sa kanyang buhay. Siya ay ganap na napahiya sa harap ng lahat ng iba pa. Maaari bang subukan ang isa sa iyong mga sigarilyo, Gerald, tanong ng isa sa mga pinsan doon habang nakatingin kay Gerald. Matapos makita ang bahagyang pagtango ni Gerald, kumuha siya ng sigarilyo bago siya sinindihan ang tip. Nang makita niya ito, bahagyang pinilipit ni Yura ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald ng may malamig na titig. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid sa pagkukunwari na kailangan niya upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Walang sinumang nangahas na kalabanin si Yura, kahit noong bata pa lamang siya. Upang isipin na ang mang-agaw sa bukid na ito ay talagang naglakas loob na labanan siya. Ginawa pa nga siyang mawala sa mukha ni Gerald bago ang isang magandang diyosa. Si Yanken ang teritoryo ni Yura, at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa matalo kay Gerald. Nang nasa labas na siya, nagsindi siya ng sigarilyo bago tumawag. Ay, hoy Brandon, abala ka, tanong ni Yura habang pinakawalan ang isang puff ng usok. Hindi naman, tambay lang. Parin, isang tawag sa labas ng asul, Yura. Hindi ba't may trabaho ka para sa akin, sagot ni Brandon sa boses na nagpapahiwatig ng kasabikan niya habang tumatawa. Walang masyadong malaki. Nasa masamang pakiramdam lamang ako dahil may isang taong naglakas loob na yurakan ang lahat sa akin. Hahaha. Sino ang maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa Yanken? Ang lakas ng loob. Sino ito, Yura? Tanggalin ko na agad sila. Hindi na kailangang lumayo pa. Gayunpaman, nais kong mapahiya mo siya, sagot ni Yura bago ibahagi ang lokasyon niya kay Brandon. Ha? Anong pagkakataon? Nagkataon na umiinom ako kasama ang ilan sa aking mga sakop sa paligid ng lugar. Pupunta na ako kaagad. Sinisita ni Yura nang matapos ang tawag. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtayo sa labas habang siya ay naninigarilyo sa kanyang sigarilyo. Tiyak na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng tulad nito, at hindi ito ang magiging huli niya. Sabihing Sui, kailangan mo ang iba pa na gumamit ng banyo. Sabay tayo, sabi ng isa sa mga batang babae pabalik sa loob ng silid. Bilang tugon doon, sabay-sabay na lumabas si Bea at ang ilan pa. Si Gia naman ay palihim na sinamaan ng tingin si Gerald. Naghihintay siya sa kanya na gumawa ng pagkusa upang makausap siya sa buong oras. Gayunpaman, siya ay simpleng nakaupo doon ng mahinahon habang hinihimas ang mga prutas. Parang hindi naman talaga siya lilipat. Sa huli, ang pag-aalala niya ay gumaling sa kanya at hindi niya maiwasang magtanong, kaya, kayo ba kayo ni Mila ay maayos? Bagaman hindi alam ng iba ang tunay niyang pagkatao, alam na alam ni Gia kung sino talaga si Gerald. Nawala si Mila, sagot ni Gerald nang maramdaman niya ang pagdagsa ng sakit sa kanyang puso sa sandaling marinig niya ulit ang pangalan nito. Hindi man niya sigurado kung kaya niya bang akitin ang kanyang lola sa araw ng kanyang kaarawan. Hindi mahalaga kung ano, alam ni Gerald na kailangan niyang ayusin ang relasyon sa pagitan ng parehong pamilya. Kung nabigo siya, wala nang ibang makakausap ang pamilya Muldel sa kanyang ngalan. Ano? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Gia. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag may pagkakataon ako sa hinaharap, sagot ni Gerald sa kaswal na tono. Hoy, Gia, sino itong batang babae na Mila? Oh God, pwede ba siyang maging girlfriend ni Gerald?
Ang isang katulad niya ay may kakayahang kumuha ng kasintahan. Sabi ni Marilyn, ang pagkabigla niya na mistulang boses niya. Napagtanto na nagdala lamang siya ng isang bagay na labis na ikinagalit ni Gerald, hindi tumugon si Gia sa tanong ni Marilyn. Kamusta? Bakit wala sa inyo ang nagsasabi? Sino itong Mila? Bago pa ipagpatuloy ni Marilyn ang panira sa duo, bumalik na muli si Xoy sa silid. May isang kakilakilabot na nangyari. Ang ilang mga lasing ay hinila lamang si Bia sa kanilang silid matapos ipilit na uminom sila kasama nila, sigaw ni Xoy. Nang marinig iyon, agad na tumakbo palabas ng silid si Gerald. Sa labas mismo, nabunggo niya ang iba pang mga babaeng pinsan na nauna ng sabay na pumunta sa mga kababaihan. Lahat ng mga ito ay tumingin pantay takot. Nasaan si Bia? Hiningi ni Gerald. Hinatak na siya sa room 103, sagot ng isa sa mga batang babae, habang nanginginig. Pagkuha ng sagot na kailangan niya, tumakbo si Gerald doon sa pinakamabilis na makakaya niya. Tulad ng para sa natitirang mga lalaki sa silid, lahat sila ay simpleng nakatayo sa lugar. Habang alam nila na hindi sila dapat matakot dahil lahat sila ay miyembro ng pamilyang Yaleman, ang direktang pagharap sa mga lasing ay tiyak na hantong sa ilan sa kanila na napapalo. Sa pag-iisip na iyon, marami sa kanila ay nagsimulang tumawag sa halip. Si Gia mismo ang sumunod kay Gerald na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bulong ng mga batang babae sa kanilang sarili, maamo. Kanina pa sila nakabunggo sa mga lasing na lalaki patungo sa mga kababaihan. Sa sandaling napagtanto ng mga kalalakihan na ang mga batang babae ay hindi susundin ang kanilang mga order, agad na sinubukan ng isa sa kanila na kaladkarin si Xoy kasama niya. Gayunpaman, saktong humakbang si Bia sa harapan niya at itinulak siya palayo. Gayunpaman, nagsimula lamang ang tunggalian sa kanilang paglalakbay pabalik mula sa banyo. Ang mga lalaking lasing ay nakorner sila sa lalong madaling paglabas ng mga kababaihan. Noon nang yangkin siya ng isa sa buhok ni Bia at kinaladkad papasok sa kanilang silid. Si Gerald lang ang pumunta doon upang iligtas siya. Nakita ko doon ang 8 lalaki. Nasaan na rin si Yura? Sigaw na Xoy. Nag-aalala si Xoy na kumagat dahil naantig siya sa ginawa ni Bia. Kung sa bagay, napunta lang sa gulo ni Bia ito dahil sinusubukan niyang iligtas siya. Tumatawag na kami ngayon ng mga pampalakas. Upang isipin na ang mga tao ay talagang maglakas loob upang pukawin ang mga Yalemans. Hindi maiisip, sagot ng isa sa mga lalaki. Hawakan mo. Sabihin sa mga taong tinawag mo na maling alarma. Huwag kang mag-alala, magiging maayos naman si Bia. Sabi ni Yura nang bigla siyang pumasok ulit sa silid habang nagsenyas para sa mga may mga teleponong katabi na gawin tulad ng sinabi niya. Ano? Ngunit si Bia ay nasa malaking kaguluhan, Yura. Tulad ng sinabi ko, wala sa inyo ang dapat mag-alala tungkol dito. Magiging maayos si Bia. Gayunpaman, ibang tao ang tiyak na hindi magiging pang-inis ni Yura. Si Yura ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, labis na nagsiselos siya dahil nakita niya si Gia na hindi pinapansin ang sariling kaligtasan sa pamagitan ng paghabol kay Gerald kanina. Ang iba pang nasa silid ay tila nahuli din sa totoong nangyayari. Bilang isang resulta, wala sa kanila ang nagsabi ng isa pang salita habang isinara nila ang pintuan ng silid sa likuran nila. Pakawalan mo siya, angal ni Gerald sa galit habang sinipa ang pagbukas ng pinto ng room 103. Naririnig ang lahat ng ingay, ang ilang mga lasing na lahat ay pilit na yumayakap sa kanya, saka humarap kay Gerald. Hindi lamang ang ikalimang tiyuhin ni Gerald ay may malalim na relasyon sa kanyang pamilya, lubos na rin siyang tinatrato ni Bia mula nang dumating siya. Walang paraan sa impyerno na papayagan ni Gerald si Bia na magdusa ng anumang pinsala hanggat nandyan siya. Ha? Sino sa tingin mo kahit na ikaw ay umorder sa amin ng ganyan? At nagsama ka pa ng napakagandang babae? Hahaha. Mukhang makakasaya ako kasama ang 2 babae ngayon. Sabi ng isang binata na tila pinuno ng pangkat habang tumatawa siya. Ang magandang dalagitang pinag-uusapan, syempre, Gia. Sinundan siya nito dahil sa pag-aalala. Ang kapalaran mo, Brandon. Bilang magkakapatid, makikipag-usap din tayo sa kanila kapag tapos ka na, di ba? Sabi ng ilan pang mga lasing habang tumatawa. Pero syempre, idrag din ang babaeng ito dito, mga kalalakihan. Hindi makatuwiran sa akin na tanggihan ang isang tao na direktang nagpadala sa kanyang pintuan, utos ni Brandon habang sumenyas para sa kanyang mga tauhan na lumakad pasulong. Ikaw pala Brandon, di ba?
Pinapayuhan ko kayo na huwag nang magpatuloy sa paggulo. Dahil binigyan ko ang babalang ito, huwag mo akong sisihin kung may mangyari sa iyo. Sagot ni Gerald na may malamig na ekspresyon sa muka. Hahaha. O sinusubukan akong takutin, hindi ba? Mabuti naman. Pakakawalan ko ang dalagang ito mula nang naging matapang kang sumugod dito. Ngunit bago natin siya palayain, kailangan mo munang gumapang sa ilalim ng aming mga krotses. Kumusta naman? Deal, anunsyo ni Brandon habang tumatawa. Bakit hindi ka lumapit dito? Sa sandaling ito na sinubukan ng isa sa magaspang at matigas na kalalakihan ni Brandon na samantalahin ang pag-uusap ni Gerald at agawin sigya sa kanilang panig. Gayunpaman, may humawak sa pulso niya pagkarating niya rito. Sumunod ang malutong na tunog ng mga buto ng braso niya. Ang pulso ng lalaki ay pilit na yumuko sa isang sobrang nakakalog na anggulo. Arch! Ang tao ay nagsimulang humirit ng malungkot tulad ng isang baboy na papatayin. Pagkatapos nito, hinawakan ni Gerald ang buhok ng lalaki ng buong lakas bago ang kanyang ulo ay ipinadala sa paghampas patungo sa marmol na mesa ng alak sa harapan nila. Boom! Sa isang malakas na tunog ng pag-crash, ang mesa ng marmol na alak ay nawasak sa ulo ng dukhang lalaki. Malubhang bumuhos ang dugo mula sa kanyang bungo habang nakakumbol sa sahig ang lalaki. Ano? Bigla na lang nagising si Brandon mula sa lasing na natigilan niya. Nagulat siya, ang batang brat na ito ay talagang mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kung sa bagay, ang gonya na iyon ay isa sa kanyang pinakamalakas na tao. Gayunpaman, ito ay tila na parang hindi siya nagbanta ng kaunti sa anumang banta kay Gerald. Ang batang brat na ito ay masyadong malupit. Ah! Gerald! Hindi lang siya ang nagulat. Sigaw ni Gia nang makita ang lahat ng dugo na dumadaloy sa mukha ng lalaki. Ang kanyang ilong ay baluktot sa isang kakatwang anggulo, walang alinlangan na nasira ng epekto ngayon lang. Natakot siya hanggang sa mamatay. Kailan at paano naging walang awa si Gerald? Galit na pintig ang puso ni Gia. Brandon Zoch ang pangalan mo, di ba? Ikaw ang nasasakop ni Jeremy Lauder. Malamig na tanong ni Gerald. Ikaw sino ka? Nanginginig ang puso ni Brandon nang marinig ito. Pagkatapos ng lahat, si Jeremy ay isang taong may malakas na pinagmulan. Dati siya ang driver para kay Philip, ang boss ng Trostec Group sa Yanken. Dahil dito, matapos ang pasinaya ni Jeremy, ang kanyang mga pagsisikap ay naging matagumpay at naging masagana sa bawat aspeto. Si Jeremy ay naghahanap din para kay Brandon sa lahat ng ito, habang at ito ay isang malaking bahagi ng dahilan kung bakit maaaring mabuhay si Brandon para sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka kung bakit walang nangahas na tawagan si Jeremy sa kanyang buong pangalan sa harapan niya. Gayunpaman, parang alam ng binatang ito ang lahat ng mga detalye na dapat malaman tungkol kay Jeremy. Pinag-uusapan kung saan, walang nakakaalam kung paano nalaman ni Philip na halos na-extort si Bia kagabi. Ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat lumitaw. Kaya, tumawag siya sa telepono at nalaman na ang taga-suporta ng kabilang partido ay walang iba kundi isang nasasakupan ng subordinate ng kanyang dating driver. Sa madaling salita, si Brandon ang nasa likod nito. Pagkatapos nito, tinanong ni Philip si Gerald kung dapat ba niyang pakitunguhan si Brandon at ang pares na iyon para sa kanya upang makapaghiganti siya sa pinsan ni Gerald. Gayunpaman, simpleng sinabi sa kanya ni Gerald na bitawan ito. Hindi mo karapat-dapat na malaman kung sino ako. Dapat mong tanungin si Jeremy tungkol dito kapag may pagkakataon kang gawin ito. Matapos niyang magsalita, lumakad si Gerald bago tinulak si Brandon. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay ni Bia at sinamaan niya ng tingin si Brandon, isang pangwakas na babala bago siya umalis ng walang salita sa lugar. Kahit na si Brandon ay karaniwang isang napakalupit na tao, dahil sa paghamak kay Gerald ay napahiya siya na hindi siya naglakas loob kahit na huminga ng napakalakas sa paligid niya. Para sa isa, laking gulat niya sa pagiging brutal ni Gerald nang bugbugin niya ang mga tauhan niya. Gayon din, tila ganap na hindi pinansin ni Gerald si Jeremy habang nagsasalita sila. Pinaramdam nito kay Brandon na parang si Gerald ay hindi isang simpleng simpleton. Pagkatapos ng lahat, paano nagkaroon ng kabuhayan ang mga gangster na ito? Batay sa kanilang teritoryo ang kanilang kita. Malinaw na hindi. To put it bluntly, gangsters must been depending on their connection to get alive. Mangingibabaw ang malalakas sa mas mahina at inuulit ang pag-ikot. Karaniwan silang nakikipag-usap sa mga tao na walang mga taga-suporta upang ipakita lamang ang kanilang lakas sa mga ordinaryong oras.
Gayunpaman, kung talagang nakasalamuhan nila ang sinumang may malakas na background o backer, lahat sila ay nagyayelo dahil sa takot. Brandon, pinalo niya ng ganito ang kapatid natin. Hahayaan mo ba siyang umalis ng ganoon lang? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Brandon. Tumitig si Brandon sa kanyang nasasakupan bago niya sinabi, Natakot ako saglit doon dahil nabanggit ng batang iyon ang pangalan ni Jeremy. Ayos lang sinabi na sa akin ni Yura na ang brat na ito ay hindi hihigit sa isang kakulangan mula sa Mayberry City. Gayunpaman, upang maging ligtas ako, mas makakabuti sa akin na linawin muna ang sitwasyon kay Jeremy. Kung ang bata na iyon ay nagsinungaling sa akin, tiyakin kong hindi siya mabubuhay upang makita ang sikat ng araw. Tama yan. Ang lahat ay isang pag-set up lamang at ang tawag sa telepono ni Yura ngayon lamang ay bahagi nito. Handa silang mapahiya si Gerald, ang country bumpkin. Paranoid, naisip ni Brandon na mas mahusay ito kaysa mag-sorry habang tinawag niya si Jeremy. Nang marinig siyang sinasagot ang kanyang tawag, ipinaliwanag ni Brandon ang kanyang maliit na insidente kasama si Gerald kay Jeremy sa isang maikling pamamaraan. Pagkatapos nito, nakita ng mga tauhan ni Brandon ang mukha ng kanilang amo na namumutla. Hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino siya. Gayunpaman, kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng buhay, payuhan ko kayong i-chop ang mga kamay ng sinumang humipo kay Miss Bia ngayon pa lang. Baka mabigyan ka ng pagkakataon na mabuhay pagkatapos. Matapos sabihin ni Jeremy ang kanyang huling pangungusap sa isang nadamay na tono, binaba niya kaagad ang telepono. Brandon, anong nangyayari? Ano ang sinabi ni Jeremy? Hindi mapigilan ng mga nasasakupan ni Brandon ang pagnanasang magtanong nang makita nila ang nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Damn it! Ang skumbag na Yura na talaga ang nagkagulo sa akin sa oras na ito. Pagkatapos nito, binasag ni Brandon ang kanyang cellphone sa lupa dahil sa galit. Sa kabilang dulo ng buong pangyayaring ito, hinawakan ni Gerald ang kamay ni Bia habang mabilis siyang inakay. Bumalik si Bia sa kanilang orihinal na silid upang ipaalam sa kanyang mga pinsan na maayos ang lahat. Dahil sa takot sa nangyari, nawala na talaga ang kanyang kalooban upang masiyahan siya. Iyon din ang sandali na napagpasyahan niya na alis na siya kasama si Gerald. Ganon din ang nangyari kay Gia na hindi kailanman interesado na magparty sa una. Bukod dito, alis na si Gerald. Walang dahilan para magpatuloy siya sa pagtagal dito. Kaya, pinili niyang umalis din kasama si Gerald. Si Yura ay nasusunog ng panibugho sa puntong ito, ngunit kahit na higit sa ito ay ang pakiramdam ng pagkabigla. Ano ang nangyayari? Tulad ng napagkasunduan nila, si Gerald ay dapat napahiya at napahiya sa puntong ito. Hindi ba dapat si Yura ang magdala ng iba pa sa kanya upang manood at manunuya kay Gerald habang pinapahiya siya? Ano ang pinaglaban ni Brandon? Ano ang ginagawa niya? Lumapit si Yura sa silid ni Brandon, puno ng galit at galit. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Yura kay Brandon. Natigilan si Yura nang makita ang isa sa mga tauhan ni Brandon na nakahiga sa lupa na ang muka ay natatakpan ng madilim na pula at mapang-asong dugo. Anong nangyari? Tanong ni Yura. Boom! Ang sagot sa tanong ni Yura ay ang pulang bote ng alak ni Brandon na sumisira sa gilid ng kanyang ulo. Yura! Ayusin ko ang iskor na ito sa iyo sa hinaharap. Tara na! Ang ilan sa inyo ay kailangang pumunta sa pasukan ng hal ngayong gabi. Hindi kita papakawalan ng walang parusa. Matapos magsalita si Brandon, umalis siya nang may butil ng malamig na pawis sa buong mukha niya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang pangungusap na sinabi ni Jeremy sa telepono na pinaramdam ni Brandon na kinakabahan at nasa gilid. Naramdaman niya na parang ang kanyang espiritual at laman na panig bilang isang tao ay nasa isang malaking salungatan sa bawat isa sa puntong ito. Pareho tayong hindi karapat-dapat upang malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kailangan mo lang malaman ay kahit na Sig Hodges, ay kailangang yumuko at yumuko sa harap niya upang makipag-usap sa kanya sa tuwing magkikita sila. Pagkatapos umalis kasama si Bia, nilakad ni Gerald si Gia pababa ng hagdan habang sinusundan pa rin siya ni Gia. Nagkaroon ng isang mahirap na katahimikan sa kanilang dalawa. Pasimple silang naglakad pasulong. Gerald, nagbago ka na. Biglang sabi ni Gia. Ako? Binago? Hindi ko ginawa. Nakangiting sagot ni Gerald. Naramdaman ni Gerald na bagaman nakabalik na siya sa kanyang pamilya, wala sa kanya ang nagbago ng ganoon kalaki. Hindi siya gaanong magastos tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae,
at siya pa rin ang parehong matandang Gerald mula noon. Masayang-masaya pa rin siya sa pamumuhay ng isang payak at simpleng buhay. Wala sa kanya ang nagbago. Nagbago ka talaga. Marahil ay hindi mo ito maramdaman, ngunit nakikita ko ito sa iyong mga mata. Grabe! Para kang ibang tao na ngayon. Kapag pinagtatawanan ka ni Tammy at ng iba pa, ibababa mo lang ang iyong ulo. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba ngayon. Nag-hit ka pa ng iba sa pagganti ngayon lang. Ibig kong sabihin na takot ako ngunit walang alinlangan, pinaramdam mo sa akin na para kang isang kumpletong estranghero at hindi ang Gerald na alam ko dati. Nagpumilit si Gia na ipahayag ng maikli ang kanyang damdamin. Kung talagang dapat niyang ituro kung aling bahagi ng Gerald ang nagbago, kung gayon paano siya lumikha ng isang pakiramdam ng seguridad tuwing nasa paligid niya siya, isang bagay na sa isang punto sa nakaraan ay nawawala. Hindi talaga ako nagbago. Taya ko dahil ito sa kaunting oras na pagsasama namin sa nakaraan. Hindi pinabulaanan ni Gia ang kanyang sinabi. Sa halip, maingat niyang itinaas ang kanyang tingin at sinulyapan si Gerald ng maamo bago siya tumigil at marahang tinanong, Gerald, anong eksaktong nangyari kay Mila? Bagaman alam ni Gia na magagalit si Gerald kung ipaalala niya sa kanya ang batang babae, ang dahilan kung bakit siya nakatag kasama niya ay nais niyang alamin kung ano ang nangyari kay Mila. Teritoryo ng North Bay ay isang napakalaking lugar upang masakop. Napakatagal na nito. Mila, marahil siya. Matapos makinig sa ulat ni Gerald tungkol sa lahat ng nangyari, kapwa kitang-kita si Gia at nag-alala din. Nang makita ni Gia ang madilim na ekspresyon ng mukha ni Gerald, pinigilan niyang sabihin ang anumang hindi kinakailangan. Walang paliwanag para sa mga emosyong nararamdaman ngayon ni Gia. Bagaman siya ang naging karibal ni Mila bago ito, dapat aminin ni Gia na siya ay talagang isang mabuting batang babae, at mahal na mahal niya si Gerald. Nakakagulat na naramdaman ni Gia na nababagabag nang marinig na may isang kakilakilabot na nangyari kay Mila. Ngunit bukod sa mga malulungkot na damdaming ito, nakaramdam din si Gia ng isang pahiwatig ng kaguluhan. Alam niya na hindi tama sa kanya na magkaroon ng anumang iba pang mga ideya sa ganitong oras. Gayunpaman, imposible para sa kanya na labanan ang ganoong pagganyak. Hindi nagtagal si Gerald kay Gia ng matagal. Si Gerald ay lumitaw na medyo nasiraan ng loob matapos nilang magsalita tungkol kay Mila. Bumalik siya sa kanyang silid matapos ang maikling palitan. Babalik si Gerald sa mansyon ng pamilya Yaleman upang bisitahin ang kanyang lola sa tanghali bukas. Kinabukasan, sa silid ng pagpupulong ng mansyon ng pamilya Yaleman sa Yanken. Ang bawat miyembro ng pamilya Yaleman ay natipon dito. Ang Yaleman Group ay isang negosyo ng pamilya at pagkatapos, ang mga miyembro ng ehekutibo ng nasabing pangkat ay pawang mga miyembro ng pamilya Yaleman. Ang nasabing mga pagpupulong sa negosyo ang pamantayan. Ang pamilyang Yaleman ay nagiging mas wasak at nag-iisa sa mga nagdaang taon. Dati kami ang nangungunang pamilya sa gitna ng malaking apat na pamilya. Paano naman ngayon, bakit hindi kayong lahat ang tumingin ng mabuti sa taunang kita ng pamilyang Yaleman? Kahit na isinasaalang-alang kami ng marami bilang isang miyembro ng nangungunang tatlong pamilya, sa palagay mo ba maaari kaming malabel bilang ganoon? Isang matandang babae na nasa edad 8 anyos ang nagsalita na may malasakit at malakas na tinig. Malamig siyang sumulyap sa kanyang mga inapo at apo. Malakas niyang hinampas sa sahig ang kanyang paglalakad ng tungkod. Tumatanda na rin ako at hindi ko alam kung kailan ako aalis sa mundong ito. Paano ko marahil maging okay ang pag-iwan ng aming mga assets sa iyong mga kamay? Sagutin mo ako. Paano? Ang sabi ng matandang babae. Siya si Lady Yaleman, ang pinuno ng pamilyang Yaleman at din ang tagapangulo ng Yaleman Group. Si Lady Yaleman ay dating kilalang babaeng karera sa Yanken. Gayunpaman, sa wakas na abutan siya ng mga taon, nagsimula siyang mag-atras mula sa matingkad na ilaw at nagtatrabaho lamang sa likuran para sa nakaraang ilang taon. Bukod sa paggawa ng mga pangunahing desisyon para sa kumpanya, hindi na siya kasali sa pagpapatakbo ng negosyo. Tiyak na dahil dito na nagkaroon ng isang seryosong panloob na pakikibaka at isang walang katapusang hidwaan sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng mga inapo na mga nakatatandang tagapamahala din ng kumpanya. Ang mga bata ay nahati sa kanilang mga sarili sa iba't ibang mga paksyon at ang mga patakaran at disiplina ng pamilya Yaleman ay nasa isang matatag na pagtanggi mula pa noon. Ang mga inapo at apo ni Lady Yaleman ay pawang yumuko nang marinig ang kanyang mga salita. Sagutin mo ako. Galit na hinampas ni Lady Yaleman ang kanyang kamay sa mesa, ang mukha nito ay namula na sa galit. Ma, huwag kayong magalit. Ang panganay na anak na lalaki,
Si Yuma ay nagsalita sa oras na ito, tungkol sa mga bagay na aming pamilya, sinusubukan din naming abutin ang mga pamilyang Long at Quarrington. Gayunpaman, pagdating sa komprehensibong personal na mga koneksyon, ang pamilya Yaleman ay hindi pa rin kumpara sa paghahambing sa mga taong iyon. Hindi man lang kami nakapagbid sa negosyo ng real estate para sa tatlong malalaking pamilya. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit kapwa ang Long pamilya at ang pamilya Quarrington ay mabilis na abutan ang pamilyang Yaleman. Sagot ni Yuma. Bidding. Pagbid. Dahil alam mo na kung ano ang aming kahinaan, bakit hindi mo inilaan ang iyong oras at lakas sa pagpapalakas ng aming pamilya at sa halip ay palawakin ang iyong network at mga koneksyon? Sa nakaraang 10 taon, ang Long pamilya, ang pamilya Quarrington ay nakakuha ng napakaraming mga proyekto tiyak dahil sa kanilang mga ugnayan sa Trustec Group. Bakit hindi namin magawa ang pareho? Nagpadala ka ba ng kahit sino upang gawin iyon? Tanong nila di Yaleman habang sinusundot ang ulo ni Yuma. Ang natitirang mga anak na lalaki at babae ay nagtakip ng kanilang bibig habang sila ay humihikikak ng lihim sa kanilang sarili. Anong pinagtatawanan mo? Bakit hindi kayong lahat ay tumingin ng mabuti sa inyong sarili? Ang mas matanda at nakababatang henerasyon ay pare-parehong hindi nakakagulat. Sa oras na ito, lumingon sila di Yaleman at sinamaan ng tingin si Yura na may benda sa ulo. Galit na sabi nila di Yaleman, tingnan lang kayong lahat. Duda ako na makakapunta rin ako sa sarili kong kainan sa kaarawan bukas. Sa oras na ito, itinulak ang pintuan ng silid ng pagpupulong. Isang matandang nasa katulong na naglalakad ng may paggalang. Ma'am, handa na ang pananghalian. Huminga ng malalim sila di Yaleman bago niya ibinaba ang kanyang tono at sinabi, kung walang ibang mga paraan, subukang magkaroon ng solusyon. Walang silbi para lamang tayo magreklamo tungkol dito. Sige na, tara na at kainin natin ang muling pananghalian ngayon. Ayon sa kanilang tradisyon, palagi silang kumakain ng isang muling pagsasama-sama pagkatapos ng bawat pagpupulong ng pamilya. Nagpalitan ng ilang salita ang bawat isa bago sila pumasok sa sala. Nang makarating sila, nakita nila ang isang binata at isang dalaga na nakaupo sa sofa. Humph! Hindi ba yun si Bie? Tanghali na at hindi siya nag-abala sa pagdalo sa pulong ng pamilya. To think na nakaupo siya dito sa buong oras. O mukhang nagdala din siya ng isang binata dito. Nagka-boyfriend na ba siya? Sinimulang bugyain siya ng mga tiyahin ni Bia at ninisyan siya. Ang ina naman ni Bia ay tumayo sa gilid ng silid, hindi nangangahas na magsalita para sa kanyang sariling anak na babae. Pasimple siyang nagsuot ng pangit na ekspresyon sa mukha. Sinabi na niya kay Bia ng maraming beses na huwag pumunta dito kasama si Gerald. Gayunpaman, malinaw na nilalabanan ni Bia ang kanyang order habang nakatayo doon si Gerald. Pangatlo tita, pang-anim tita, hindi ko siya boyfriend. Pinsan ko talaga siya, Gerald. Sagot ni Bia. Ano? Gerald. Siya ito? Bumaba ang katahimikan sa silid kaagad paglabas ng mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Gerald. Bagaman alam nila na nanganak si Yulia ng isang pares na mga bata, sina Jessica at Gerald, pagkatapos niyang umalis, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang alinman sa kanila sa loob ng 2 buong dekada. Napakapalad at mapalad ng babaeng iyon na magkaroon ng gayong guwapong anak. Ang isa sa mga kababaihan ay bahagyang nanginis. Pinsan, ipakilala ko sa kanila ang mga ito. This is... Nagsimula nang ipakilala ni Bia ang kanyang mga kamag-anak kay Gerald. Isa-isang binati sila ni Gerald. Gayunpaman, bukod sa kanyang pang-apat na tiyuhin na tumugon ng may ngiti at isang tango, halos bawat isa sa kanila ay hindi pinapansin. Bakit lahat kayo tumatayo? Umupo. Sigaw ng isang matandang babae pagpasok niya sa sala na may tulong ng isang helper. Ma, halika at tingnan. Ang iyong minamahal na apo, si Bia, ay nagdala sa iyo ng isang regalo bago ang iyong kaarawan. Ang anak na babae ng babae ay dumating upang makita ka. Nagmartsa si Rose para bigyan ng kamay ang matandang babae, habang nakasuot ng pangit na pangutya sa mukha. Agad na lumingon ang matandang babae kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Gerald ang kanyang lola mula pa noong bata siya. Naturally, medyo nasasabik siya na makita ang pinakamamahal niyang lola. Lola? Tawag ni Gerald. Bahagyang nanginig ang mga kamay ng matandang babae nang marinig niya itong tumatawag sa kanyang lola. Hindi siya nagsabi ngunit tumango naman siya.
Gerald ang pangalan mo, di ba? Nasaan ang iyong ate? Huminga ng malalim ang matandang babae bago siya umupo. Ang aking kapatid ay nasa ibang bansa ngayon. Hindi pa siya nakabalik. Sagot ni Gerald. Bakit nandito ka? Napakaraming taon na. Naalala mo pa ba na may lola ka? Nakasimangot na tanong ng matandang babae. Bagaman siya ay sobrang lamig at walang pakialam, ang realidad ay kapareho ng sinabi sa kanya ng ina ni Gerald na nauna pa. Ang matandang ginang ay hindi magiging masyadong mabagsik kay Gerald. Nang makita niya kung paanong niyuko ni Gerald ang kanyang ulo ng walang salita, nagsimula siyang takot na ang labis na pamumula ay matatakot ang bata. Kaya lumuwag siya ng kaunti at sinabi, "Gayunpaman, sa palagay ko ikaw pa rin ay isang anak na filial dahil hindi ka pa rin nakapagpasya na pumunta at makita ako." Kapwa nagulat si Yuna at Rose nang matuklasan na ang matandang ginang ay malayo sa galit kay Gerald. Laking gulat ni Yura. Ang kahihiyan at kahihiyang dinanas niya kahapon ay bunga ng mga kilos ni Gerald kung sa bagay. Simula nang magdulot siya ng sama ng loob kay Gerald, hinawakan niya ang braso ng kanyang ina sa ilalim ng lamesa. Agad na nagsimulang inisyan si Rose. Hahaha. Nay, masyado kang nag-isip ng mabuti sa kanya, hindi ba? Hindi mo ba namalayan? Hindi ka nila kailanman nakita sa huling 20 taon, ngunit bakit bigla silang nandito ngayon? Upang isipin na mayroon pa silang lakas ng loob na lumitaw sa harap mo isang araw bago ang iyong kaarawan. Napakagalit. Ako ay magiging mapurol dito, narito lang sila upang makuha ang kanilang mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yaleman. Bakit ka pa nila maiisip ng lahat? Matapos ang pagtatangka ni Rose na maghasik ng hindi pagkakasundo, malinaw na nagsimulang kumilos ng may pag-iingat ang matandang ginang kay Gerald. Gerald, narito ka ba talaga upang makuha ang iyong mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yaleman? Tanong ng matandang babae na may isang hindi masayang ekspresyon. Hindi mo ako naiintindihan, Lola. Wala akong balak na kunin ang alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yaleman. Sagot ni Gerald na may banayad na kunot ng noo. Mula pa nang ang iyong ina, ang aking walang pasasalamat na anak na babae, ay umalis sa pamilya Yaleman, lahat kayong wala ng kinalaman sa pamilyang Yaleman. Ginawa ko na itong opisyal na pinagputol ko ang lahat ng ugnayan sa batang babae. Bago ka magpatuloy, maunawaan kung ano ang nangyari. Ngini siya ng matandang babae. Wala namang sinabi si Gerald. Nang makita kung gaano naging tensyonado ang sitwasyon, napaalis ang lalamunan ng ika-4 na tiyuhin bago nagsalita. Nanay, tingnan mo. Kahit anong mangyari sa pagitan mo at niya, apo mo pa rin si Gerald. Para sa isa, sa tingin ko isang magandang bagay para sa bata na magkaroon pa rin ng kaunting kabanalan sa pag-aari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay umuwi kaya pinayuhan kita na huwag nang matakot sa kanya. Gerald, halika na. Dahil lahat ng matatanda ng pamilya ay natipon lahat dito, bakit hindi ka pumunta at maghain sa kanila ng tsaa? Sa sandaling ito na naalaala ni Gerald ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na kapwa ang kanyang ika-4 at ika-5 tiyuhin ay ang pinakagaling sa kanya. Kaya simpleng tumango lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang tipot mula sa kamay ng lingkod. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ibuhos ang isang tasa ng tsaa para sa matandang ginang. Lola? Marahil ay naalala ng matandang babae kung gaano siya kalungkot sa nakaraan. O marahil ay ang galit sa loob niya nang marinig ang sinabi ni Rose, na si Gerald ay narito lamang para sa kanyang pagbabahagi ng pi. O baka pareho ito. Pasimple niyang ipinikit. Ibinuhos ni Gerald ang isa pang tasa ng tsaa para kay Yuma. Tumanggi si Yuma na uminom ng tsaang ibinuhos sa kanya ni Gerald. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kanyang pangalawa at pangatlong tiyuhin. Pagkatapos nito, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Rose. Nagulat siya nang malamig na ngumiti si Rose sa kanya at sinabing, Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng isang libreng tanghalian ng walang anumang kadahilanan o dahilan, dapat mayroon siyang isang masama o malaswang isip. Ibinaba niya ang nilalaman ng kanyang tasa sa sahig matapos itong sabihin. Ang mga lalaki at babae ng pamilya Yaleman ay nakatingin kay Gerald nang gawin iyon ni Rose. Mabuti para sa kanya na tanggihan ang kanyang tsaa, ngunit isiping mayroon siyang katapangan na ibuhos ang tsaa sa sahig. Malinaw na sinusubukan ni Rose na mapahiya si Gerald sa pamagitan ng pagyurak sa kanya. Si Yura naman ay nagdiriwang sa loob. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito magiging perpekto kung nandito si Gia upang makita din ito. Sa lahat ng mga taong pinaglingkuran ni Gerald,
ang kanyang ika-4 na tiyuhin ay siya lamang ang uminom ng tasa ng tsaa. Nais kong malilinaw ko ito sa isang tao. Itigil ang pagkakaroon ng mga kakatuwang pantasya o hangal na hangarin. Sigurado kang alam kung paano makahanap ng tamang tiyempo upang bisitahin ang La Dialeman, hindi ba? Bakit hindi ka nagpunta maaga o huli? Bakit ngayon? Ngini siya ng pangalawang tiyahin. Sakto. Malinaw na alam niya na may isang bagay na mabuti sa paligid dito. Anong problema? Nagkasakit ka sa pamumuhay sa kahirapan at naghahanap ka ng panlasa sa matataas na buhay. Ngini siya ni Rose. Humph! Inabandona ng babaeng iyon ang buong pamilya na inilalantad kami sa napakalaking mga panganib noon. Naalala ko ng malinaw kung gaano galit ang nanay noong ginawa niya iyon. Bakit hindi ka bumalik at sabihin sa babaeng iyon na huli na ang lahat para magsisi? Nagchim din si third tita. Sa sandaling bumulwak ang paksang ito, naging walang katapusan. Nagsimulang mag-akusa ang lahat at ituro ang kanilang daliri sa ina ni Gerald, sunod-sunod. Tama na? Tama na? Huwag nang pag-usapan ito. Agad na tumula ang presyon ng dugo ng matandang babae. Sigaw niya habang hinahampas ang mga kamay sa lamesa upang mapigilan ang ingay. Natahimik agad ang lahat. Sheldon, tulungan mo akong bumalik sa aking silid. Gusto kong magpahinga ngayon. Opo, ma'am. Ilang sandali pa, umalis na ang matandang babae sa sala. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Malas mong tao. Bakit ka bumalik? Kinakailangan mo bang pagalitin ang lola mo? Saway ulit ni Rose kay Gerald. Maari ba kayong lahat tumigil sa pagsaway sa aking pinsan? Simple lang siyang bumalik dito dahil gusto niyang bisitahin si lola. Bakit kayo nagkakaganito? Labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Bia na maluha na siya. Humph! Bia, bakit ka pumapasok kung nagsasalita ang mga matatanda? Hindi ba sapat ang pagalitan sa iyo? Kung hindi dahil sa tulong ng iyong sumpain na walang kabuluhan na ama, ang kanyang ina ay hindi makawala sa kasal nito noon. Wika ni Rose habang nagtatawanan. Kapatid na babae, ano lang ang ibig mong sabihin doon? Iyon ba ang paraan na dapat mong makipag-usap sa isang junior? Tuwang-tuwa rin ang ina ni Bie. Anong meron, hindi ko ba ma-lecture ang aking junior kung hindi niya naiintindihan ang mga patakaran sa paligid dito? Hahaha. Bakit hindi mo tingnan ang iyong katayuan sa pamilya Yaleman ngayon? Bia, nagsimula ka lang magtrabaho para sa Yaleman Group, di ba? Tama yan. Nasa project department ka din, di ba? Sa panahon ng pagpupulong ngayon lamang, sinabi na nila Dialeman na ang pinakakagyat at mabilis na usapin ay upang makakuha tayo ng ilang mga proyekto. Ikaw ang bahala sa taong ito. Hindi ka ba talaga magaling magsalita? Bakit hindi mo ipakita sa akin kung gaano ka kakaya noon? Kung hindi mo man lang maambag sa pamilya, pareho ka, tang iyong ina ay makakakuha lamang ng kaunting bahagi sa kapalaran ng pamilya. Ang bibig ni Rose ay mapanirang, tulad ng isang kanyon. Ang mga pamilya ng kanyang ika-4 at ika-5 kapatid ay may malapit na relasyon kay Julia noon. Ang relasyon ni Julia kay Rose, sa kabilang banda, ay palaging pilit. Noong nagtatrabaho si Rose para sa kumpanya, natuklasan ni Julia na siya ay maling gumagamit ng pondo ng kumpanya. Ito ay humantong sa personal na pag-uulat ni Julia ng kanyang mga natuklasan kay Rose kay La Dialeman, na pagkatapos ay nagpatuloy na sampalin ang salarin sa harap mismo ng lahat sa panahon ng isang pagpupulong ng kanilang pamilya. Sina Rose at Julia ay nagkalaban sa isa't isa mula pa sa mismong araw na iyon. Kinamumuhian niya si Julia at kalaunan ay nagsimula na rin siyang kamuhian ang pamilya ng ika-4 at ika-5 kapatid din. Sina Yuma at Rose ang nagkokontrol sa karamihan ng mga mapagkukunan ng kumpanya sa ngayon. Katumbas siya ng vice chairman siya magsalita. Tiyak din na dahil dito ay hindi talaga napabulaanan ni Bia at ng kanyang pamilya ang kanyang mga sinabi. O sige, tama na. Lahat, oras na upang ihinto ang pagsabi ng anumang hindi kinakailangan. Nauna nang binigyang diin ni nanay na ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Yuma. Tama si kuya. Gerald, hindi mo na kailangan pang tumayo doon. Halika, umupo ka at kumain ka sa amin, hinimok ang pang-4 na tiyuhin. Ano? Bakit mo siya hinihiling na umupo sa amin? Ano ang karapatan mo? Maraming tiyahin ang sumagot ng hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito na napagtanto ni Gerald na kung magpapatuloy siyang manatili sa paligid dito, lalo lamang niyang palalain ang lumalala na relasyon ng kanyang ika-4 na tiyuhin sa natitirang pamilya.
Mapait siyang ngumiti, hindi na kailangan pang-apat na tiyuhin. Sa palagay ko mas mabuti na umalis muna ako. Tangkilikin ang iyong pagkain. Matapos niyang magsalita, tinapik ng mahina ni Gerald ang balikat ni Bea. 1 kilos para sa kanya na huwag na siyang abalahin bago siya umalis ng bahay. Humph! Ito ang aking huling ultimatum. Hindi siya may kaugnayan sa pamilya Yaleman sa anumang paraan. Kung nalaman kong may sinuman sa inyo na nakikipag-ugnay pa rin sa kanya, tatanggalin ko kayo kaagad sa kumpanya. Binalaan ni Rose ang mga junior ng pamilya. Sinusubukan niyang iparating ang mensahe kay Bea partikular. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang mga hinaing sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Yaleman ay magiging napakaseryoso. Gayunpaman, walang takot si Gerald dahil ang nais lamang niyang gawin ay upang makatulong na mapagaan ang ugnayan ng kanyang lola at ina. Naniniwala si Gerald na hanggat gusto niya ito, hindi magiging napakalaking problema ang mga bagay. Ang kinakatakutan niya, ay ang isang kinalabasan na direkta kabaligtaran ng kanyang inilaan ay babangon. Sa madaling salita, takot siya na mapipilitan siyang magkaroon ng pangwakas na pag-aalsa sa mga taong ito. Kaya, ang lahat ay nakasalalay sa piging ng kaarawan ng kanyang lola bukas. Napagtanto ang katotohanan ito, tinawag kaagad ni Gerald si Philip. Hiniling niya kay Philip na maghanda ng ilang mga regalo para sa kanya. Tanghali na. Pag-uwi ni Bea, sobrang namumula sa mukha niya. Malinaw na binigyan siya ng tainga mula kay Rose. Hindi alam ni Gerald kung magkano ang pinaghirapan ni Bea dahil sa kanya. Bagaman nanatiling tahimik si Catherine, nakatingin na siya kay Gerald na may malamig at hindi mabuting ekspresyon. Bea, halika na. Bibilhan kita ng damit. Tumingin si Gerald kay Bea. Si Bea ay isang mabuting batang babae, ngunit hindi siya namuhay ng maayos sa nagdaang 2 taon dahil sa natatanggap na pagtatapos ng patuloy na pananakot ni Rose. Sa makatuwid, kumpara sa natitirang mga pinsan niya, ang mga damit na isinusuot ni Bea ay mas magaspang at mas mababa ang pagduduwal sa kanila. Bukod sa sasakyan, wala pa ring nagawa si Gerald upang maipakita pa ang kanyang pasasalamat sa dalaga. Hindi na kailangan iyon, Gerald. Dali-daling tinanggihan ni Bea ang kanyang alok. Tayo na. Maaari mo akong makasama habang namimili pa rin ako. Sa pamagitan nito, sumampa si Bea sa kanyang bagong Mupito Series at dumiretso sa shopping district kung saan nagtinda sila ng magagarang branded na damit. Beep! Beep! Nilak ni Bea ang pinto ng Coats. Gia, bakit ang haba ng muka? Hoy, hey, mukhang nahulog lang sila ng isang bagong linya ng damit. Come on, mag-enjoy tayo sama-sama sa pamimili, haha. 2 batang babae ang lumabas ng sasakyan. Sila ay walang iba kundi si Marilyn at Gia na pinilit na itagkasama siya. Inakay ni Marilyn si Gia hanggang sa 3 palapag. Ang mga damit sa 3 palapag ay napakamahal. Sigurado ka bang gusto mong mamili dito? Tanong ni Gia na may kalahating pusong ngiti. Ang lahat ng mga damit sa shop na ito ay may tatak, ngunit ang mga damit sa 3 palapag ay itinuturing na kreme de la kreme ng mga branded na item. Nangyari din ito na maging lugar kung saan maraming mga batang babae ang gustong mamili sa paligid. Kahit na hindi nila kayang bilhin ito, hindi bababa sa kailangan nilang maging pamilyar sa mga item na ibinebenta para lamang sa pagsunod sa karamihan ng tao. Pwede na lang muna tayong mamili sa 3 palapag. Kung mayroong isang bagay na talagang nababagay sa akin, bibilin ko ito kahit na ano ang presyo. Sagot ni Marilyn na may nakangiting-ngiti. Pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang magtrabaho sa 3 palapag. Sa isang punto, lumakad sila sa isang napakapopular na tatak na butiko. Wow! Gia, tingnan mo. Tingnan kung gaano kaganda ang damit na ito. Susubukan ko ito. Hey! Nagustuhan ni Marilyn ang isang mahabang damit na 1 piraso. Dali-dali niyang dinala ang damit sa fitting room. Ang pansin ni Gia ay nasa isang katabi na tindahan ng damit. Ang disenyo ng mga damit ay ang lahat ng napaka-cool na at masarap. Bigla siyang naalala ng estilo ng pagbibihis ni Gerald na palaging magiging napakapayak at kaswal. Kaya't, naisip niyang pumili ng ilang magagandang damit para kay Gerald, isang bagay na magpapangalot sa natitirang mga batang babae. Habang si Marilyn ay abala sa pagsubok ng kanyang damit, lumabas si Gia upang tingnan ang ipinagbibiling damit ng mga lalaki. Pagkasuot ng damit, marilyong lumabas si Marilyn mula sa angkop na silid at hinampas ang maraming mga pose sa harap ng salamin. Ito ay simpleng napakaganda, naisip niya sa sarili.
Miss, bagay sa iyo talaga ito. Dapat mong bilhin ito. Ito ang pinakabagong disenyo ng taon at tumama lamang ito sa racks noong isang araw kahapon. Mayroon kaming isang bagong promosyon ng produkto na nangyayari ngayon sa katunayan. Sambit ng sales girl habang papalapit kay Marilyn. He! Sige! Nakita ko na ang damit na ito sa opisyal na website matagal na ang nakalipas. Nga pala, hindi ba may isang pagpipilian na kulay lila na kulay para sa damit na ito? Maari ko rin bang subukan iyon? Gusto ko talaga ang disenyo na lila. Paumanhin batang babae. May iba pang sumusubok sa damit na lila na disenyo ng lila ngayon. Na-sold out na at iyon na ang huli nating piraso. Ah! Napabuntong hininga si Marilyn. Isinasaalang-alang kung gaano kaganda ang batang babae na ito. Kung isusuot niya ang lila na damit, ang bilang ng mga ulo na lumiliko ay lalampas sa 200%. Bigla, bumukas ang pintuan ng iba pang angkop na silid, at palabas ay naglakad ang isang batang babae na may nakasabing lila na damit sa kanyang kamay. Naglakad siya diretso patungo sa itinalagang lugar ng paghihintay ng customer. Nang makita ni Marilyn na ito ang damit na hinahanap niya, dali-dali niyang sinundan ang batang babae. Ang damit na iyon ay nababagay sa iyo. Bilhin na natin. May isang batang lalaki na nakaupo doon, hinihintay siya. Hindi, paano ako magagawa? Masyadong mahal. Bakit ko kakailanganing magsuot ng isang bagay na napakamahal? Tingnan lamang ang presyo. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $13,000. Pumunta lamang kami sa ibang lugar upang bumili ng iba pa. Sagot ng dalaga. Umiling ang batang lalaki na may isang nakakalokong ngiti. Gerald. Kaya, ikaw yun? Biglang may boses na tumunog sa tainga ni Gerald. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo at tiningnan. Hindi niya alam kung kailan lumitaw si Marilyn sa likuran ni Bia. Ang bigla niyang itsura ay nagulat kay Gerald. Hahaha. Anong pagkakataon? Nagkataon na naging interesado ako sa lilang damit na ito, kaya dapat mong ibigay ito dahil hindi mo naman kayang bayaran ito. Sales girl, hindi ko ito susubukan. Balotin mo ito para sa akin, hindi ba? Hindi nila kayang bilhin ito pa rin. Napagaan ang loob ni Marilyn nang makita niyang ang katapat niya ay si Gerald lamang. Sa kabila ng pagkabigla ni Gerald sa lahat kahapon, iniisip lamang ito ni Marilyn habang sinusubukan niyang magpakitang gilas sa pamagitan ng pag-arte ng bongga. Naisip niya na siya lang ang sumusubok na iligtas ang sarili. Siguro kahit ang suot na suot niya kahapon ay isang piraso lamang ng pagrenta. Gayunpaman, anuman ito, tumanggi si Marilyn na maniwala na kayang bayaran ni Gerald ang damit na ito. Okay, walang problema. Nang tumingin ang sales girl sa kanilang dalawa, naramdaman din niya ang parehong paraan. Si Marilyn ay naka-head-to-toe ng branded na kasuotan. Si Bia naman ay nagsusuot ng mga damit na mula sa mga mediocre na tatak. Tungkol naman sa bata, upang maging prangka, hindi niya alam kung anong uri ng damit ang suot niya. Sa isang malay na antas, napagpasyahan na niya na si Marilyn ang maaring kayang bayaran ang damit. Hawakan mo. Sino ang nagsabi na hindi natin kayang bilhin ito? Saglit na sagot ni Gerald. Ikaw. Mapanghamong sagot ni Marilyn. Pagkatapos nito, binaligtad niya ang tag ng presyo ng damit at sa sandaling iyon ay halos tumama sa lupa ang kanyang panga. Fuck! Totoong nagkakahalaga ito ng $13,900 at 79.00. Nabigla si Marilyn. Ito ay mas mahal kaysa sa inaasahan niya. Mayroon lamang siyang halos $7,000 na kasama niya. Anong problema? Masyado bang mahal ang $13,900 at 79 para sa iyo? Tanong ni Gerald kay Marilyn habang chuckling sa sarili. Kung sa bagay, si Marilyn ang sumundot sa kanyang ulo at kinutya siya kahapon. Naramdaman ni Gerald ang pagnanasa na ayusin ang sama ng loob sa kanya ngayon. Kaya, pabirong sagot ni Gerald. Hoy, panoorin mo. Paano ko posibleng hindi kayang bayaran ang damit na ito? Naisip ni Marilyn kung gaano kasubsob para sa isang mga anak na tulad ni Gerald na talagang nakatingin sa kanya. Sige nga, bibili tayo ng ibang damit. Kaya, pakipak ang damit na ito para sa amin. Sagot ni Gerald na may pilyong ngiti. Ang sales girl ay nagulat at natuwa sa parehong oras nang marinig niya ito. Dapat pinagyabang mo. Magiging maganda kung makakaya mo kahit ang isa sa mga piraso dito. Humph!
Kung bibili siya ng 2 piraso, bibili ako ng 3. Sa anumang kaso, bibili ako ng 1 piraso higit sa kanya. Naging masaya si Marilyn sa pagkapanalo ng maliit na kompetisyon kasama si Gerald. Ma, pumunta ka dito at tingnan. 5 iba pang mga customer ang nag-file sa boutique. Ito ay 5 babae. 2 sa kanila ay bata at 3 sa kanila ay nasa edad na. Batay sa kung paano sila nagbihis, malinaw na makakaya nila ang damit na ipinagbibili dito. Siyempre, nahulog ng sales girl ang ginagawa niya rito at pumunta upang paglingkuran sila. Madam Goling, Miss Yaleman, dumating ka. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maraming mga bagong disenyo sa aming shop ngayon. Maaari kitang tulungan na pumili ng ilan sa aming mga bagong item. Hindi na kailangan para doon. Mag-ikot kami sa paligid. Sagot agad ni Madam Goling. Bigla na lang nagsimula ang anak niyang mag-ayos ng damit. Ma, kayong lahat tingnan mo. Hindi ba ang taong iyon? Tinuro ng dalaga ang direksyon ni na Gerald at Bie. Si Gerald pala. Nandito din talaga si Bie sa kanya. Hahaha. Ngumuso si Madam Goling. Tama yan. Si Madam Goling ay walang iba kundi ang unang tiyahin ni Gerald na si Rose. Ang 2 pang mga babaeng nasa hustong gulang ay walang iba kundi ang pangalawa at pangatlong tiyahin ni Gerald. Tungkol naman sa 2 mas batang babae, kapwa sila pinsan ni Gerald. Ang boutique na kanilang naroon ay inaalok ang pinakamahal na paninda sa buong shopping center. Naturally, ang mga parokyano ng shop ay malakas at kagalang-galang. Nahiya si Rose nang makita na kapwa namimili ng damit dito sina Gerald at Bia. Gerald, tigilan mo na ang paglalaro sa akin. Kung hindi mo kayang bayaran ito, dapat mo lang aminin ang pagkatalo. Walang kahiyan doon, di ba? Nagsimulang lumabas ang mga usok mula sa tainga ni Marilyn. Ito ay bilang tugon kay Gerald na nagsasabing bibilin niya si Bea ng 10 piraso ng damit. Kahit ang sales girl ay parang pinagsasabihan si Gerald dahil sa lokohin at pag-aksayahan ng oras. Miss, ngayon ka lang nagsimulang magtrabaho. Bakit mo pa sasayangin ang iyong oras sa ganoong customer? Isang boses na napuno ng insulto at panunuya ang biglang tumunog sa oras na ito. Umikot ang ulo ni na Gerald at Bia upang tingnan. Ito ay walang iba kundi si Rose at ang iba pa. Duda ako na makakabili pa sila ng manggas dito. Kailangan ko talagang kausapin ang iyong manager at hilingin sa kanya na huwag payagan ang mga kaduda-dudang at malilim na mga tao sa pagtatatag. Ibinababa nito ang pamantayan ng iyong butiko sa palagay mo. Hindi seremonyang sinabi ni Rose habang nakatingin kay Gerald at Bie. Tita, bakit mo sinasabi ang mga bagay na ganyan? Galit na tanong ni Bie. Bakit ko ba nasasabi ang mga ganitong bagay? Naglakas loob ka pa bang tanungin ako? Bia, may itanong ako sayo. Magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Gaano ka mangahas na mamili sa gayong tindahan? Kahit na may pera ka, dapat mong gamitin ang perang iyon upang mapaglingkuran ng mabuti ang iyong ama. Ayaw mo sa paggawa niyan, di ba? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa tanghalian ngayon? Sumagot si Rose sa isang mapanlait na pamamaraan. Tama yan, Bia. Naiintindihan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang batang babae, ngunit hindi mo lang makakalimutan kung anong uri ng sitwasyon ang naroroon ng iyong pamilya ngayon. Upang isipin na naglakas loob ka ring subukan ang mga damit dito. Ano ang gagawin mo kung nasisira mo ang kanilang damit? Magagawa mo bang magbayad para sa mga item na ito? Tama yan. Tama yan. Nagchim din ang mga pinsan nila. Nakaiyak si Bia nang marinig niya ang mga salita nila. Tinitigan ng sales girl sina Gerald at Bia na mapanghamak at sinabing, Nagpapanggap ka lang na mayaman, di ba? Kita mo ba pinagalitan ako ng isang customer dahil sa inyong dalawa? So bibili ba kayong pareho ng damit o hindi? Kung ang sagot ay hindi, mangyaring umalis sa shop. Ang natitirang mga customer ay nais na subukan ang mga damit na ito. Ang tono ng sales girl ay hindi magalang o magalang sa pagsasalita kina Gerald at Bia. Ibibigay na sana ni Bia ang mga damit habang humihikbi. Sinabi ko na sa iyo na bibili ako ng 10 piraso ng damit. Bingi ka ba? Nagsalita si Gerald habang malamig na nakatingin sa snobbish sales girl. Pati si Rose at ang iba pa ay nagulat sa biglaang pagbabago ng ugali niya. Ang boses niya ay hindi nakakabingi, ngunit ang hindi magagalit na ekspresyon na isinusuot ni Gerald ay kinilig ang lahat sa takot.
Nagpapatuloy ka pa rin sa pagbili ng 10 sa kanila ha. Ang pinakamura sa mga damit na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6 na engrande. Magagastos ka ng libu-libong dolyar na paghusga sa bilang na iyong tinukoy. Seryoso ka ba sa iyong pagbili? Kinamumuhian ni Rose at ng iba ang pakiramdam ng pananakot kay Gerald. Plano ba talaga niyang bumili ng 10 sa mga damit na ito? Hahaha. Sinimulan nila ang panunuya habang binibiro nila siya. Kinawit din ni Bia ang braso ni Gerald habang sinasabi, kalimutan mo na. Tama ang panganay na tita. Hindi namin kayang bayaran ang mga damit dito. Sa tingin ko mas mabuti kung umalis tayo ngayon. Ayos lang. Nasabi ko na nabibilhan kita ng mga damit na ito. Tingnan mo, ang mga sinusubukan mo ngayon ay mukhang aokay, kaya bakit hindi? Miss, kung gusto mo, mangyaring tulungan akong suriin kung magkano ang gastos nila. Bayaran ko nga pala ang card ko. Pinalo ni Gerald ang kanyang debit card. Ang sales girl ay tumango ng paulit-ulit nang makita kung gaano siya kaseryoso sa pagbili. Hawakan mo. Hindi kita kinakausap. Kinakausap kita, miss. Mangyaring tulungan akong mag-impake ng mga damit na ito. Sinabi ni Gerald habang itinuturo ang isa pang sales girl na nakatayo sa gilid sa buong palitan nila. Sige sir. Sinimulan ng sales girl na mag-ayos ng damit tulad ng na-order. Mayroong 10 piraso ng damit sa kabuuan. Ang kabuuang presyo ay $120,000. Hahaha. Ang lokong ito $120,000. Hindi ba siya naglalakad sa kanyang sariling libingan? Tama yan. Kahit na gusto niyang magpakitang gilas, hindi ito ang paraan upang magawa ito. $120,000 para lang makabili ng damit. Ito ay magiging isang kamanghamanghang palabas. Tuwang-tuwa si Marilyn nang makita ang kabuuang bayarin. Nagsimulang bulong ng mga pinsan ni Gerald sa kanilang sarili. Gusto kong makita kung paano makakaiwas sa gulong ito ni Gerald. Nagpalitan ng tingin si Rose sa isa't isa at ninisyan nila si Gerald gamit ang kanilang mga braso na tumawid sa kanilang dibdib. Mabilis na inilabas ng sales girl ang POS machine. Nag-type si Gerald ng password na parabang nagawa niya ito ng hindi pa mabilang na beses dati. Nang malapit ng susiin ni Gerald ang huling-huling digit ng kanyang password, biglang sumigaw ang sales girl. Teka! Hawakan mo, Ginoo. Nagkamali ako. Labis ang kaba ng sales girl. Pagkatapos ng lahat sa pagbebenta ng $120,000, makakuha siya ng komisyon na hindi bababa sa 5 hanggang $6,000. Paano siya hindi kinakabahan? Nakuha niya ang napakahusay na deal nang hindi nagsasabi ng isang solong salita o paglipat ng isang solong kalamnan pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pagkabalisa at kaguluhan ay lalong pinasimuno ng lahat ng pansin na nakuha niya mula sa kanyang kasamahan pati na rin sa mga customer. Bilang isang resulta, aksidenteng naki siya ng isang sobrang zero sa POS machine. Gayunpaman, bago niya siya mapigilan, nakina ni Gerald ang kanyang password sa POS machine. Huli na, tulad ng nakikita niya sa display na inililipat na ng makina ang data ng transaksyon. Sir, humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi sinasadyang nailoko ang kabuuang halaga na $1,200,000 sa halip na $120,000. Humihingi ako ng paumanhin. Malakas na humingi ng paumanhin ang sales girl habang yumuko kay Gerald. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kahit na naki mo ang isang mas mababa sa zero, hindi niya kailanman maiubo ang halagang iyon. Pangatlo, sabi ni tita. Beep. Ang beep ng POS machine ay malakas at malinaw. Nakasaad dito na matagumpay ang transaksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng resibo ng walang mga hiccup kahit ano. Ano? Nagulat lahat sina Rose, mga pinsan ni Gerald, at Marilyn. Ang transaksyon ay talagang matagumpay. Debit card ni Gerald. Siya talaga, mayroon talaga siyang $1,200,000 sa kanyang bank card. Ski! Nananaginip ba ako? Malapad ang bibig ni Marilyn dahil sa hindi makapaniwala. Nagulat, napatingin si Rose sa isa't isa na may parehong hitsura ng hindi paniniwala. Ang ekspresyon sa kanilang mga tarong ay hindi maaring makakuha ng anumang pangit kaysa sa ito. Si Gerald, ang batang lalaki na ipinanganak bilang isang mahirap ay may $1,000,000 sa kanyang bank account.
Lalong natakot ang sales girl nang makita ang tingin sa kanilang mga mukha. Sa nanginginig na mga kamay, sinabi niya, paumanhin, Ginoo. Ibabalik ko agad sa iyo ang natitirang pera. I am really, really sorry. Kalimutan mo na. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera sa akin. Hindi ba kayo ay mayroong membership scheme? Mag-sign up lamang ako para sa isang membership card para sa aking kapatid na babae, at kailangan mo lamang ilipat ang balanse sa card na iyon. Isinuksok muli ni Gerald ang kanyang card sa kanyang pitaka na may isang malaswang ngiti sa labi. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.